Bakla ang naging asawa ko pero di ko pinagsisihan ito. Hi Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Mika. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng kakaibang love story ko na nagsimula sa pinakapatok na BFF goals pero nauwi sa hindi ko akalain Ate Ann. Dati akong hopeless romantic, tipong lahat ng teleserye na tungkol sa love at heartbreak, inaabangan ko. Madalas akong mapuyat kakapanood ng mga Korean drama dahil gusto kong maranasan din yung kilig at saya ng pagiging in love. Pero laging sablay ang love life ko. Sabi ko nga, siguro malas lang ako. Hanggang isang araw pumasok sa buhay ko si Beshe. Oo, isang bakla na naging best friend ko. Ang pangalan niya ay Adrian pero tawag ko talaga sa kanya Beshe. Si Beshe ko Ate Ann. Sobrang saya kasama. Magaan ang loob ko sa kanya kasi talagang kabog siya pagdating sa pagpapatawa. Kapag may problema ako, siya yung tagapahid ng luha ko. At ang sagot niya palagi, huwag kang mag-alala sis, meron tayong ilong, kaya magpatuloy tayo sa paghinga. Lahat ng kaartehan ko tanggap niya. Pati na rin ang mga ko sa mga crush kong hindi naman ako pinapansin. At siya naman, kung sinong mga cute na lalaki ang nakakasalubong namin. Panay ang tingin at kaway. Classic beshe bonding lang talaga. Naging matalik kaming magkaibigan. Halos magkapatid na nga kung tutuusin. Sinasamahan ko siyang mag-shopping ng mga makukulay na damit, and he would even teach me how to do makeup properly. Samantalang siya naman, sinasamahan ko sa mga heartbreaks niya kapag nire-reject siya ng mga lalaki. Parehas kaming napapaluha at tumatawa, pero sabay din kaming bumabangon mula sa mga sablay ng buhay. Sobrang saya ng pagkakaibigan namin na wala na akong ibang hiling, kundi maging forever ang ganito naming relasyon, bestie goals. Pero Ate Ann, dumating ang unexpected na twist sa love story ko. Isang araw, habang nakatambay kami sa isang coffee shop. As usual, nagrereklamo siya kung bakit walang cute na barista. Biglang napansin ko na parang iba na ang tingin ko kay Beshe. Yung simpleng ngiti niya, parang bigla na lang akong kinikilig. Naku, sabi ko sa sarili ko, anong nangyayari sa akin? Ako pa ba to? Wala akong malay na unti-unti ko na palang nararamdaman ang kilig kay Beshe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang laking conflict kasi, best friend ko siya. At higit pa, bakla siya. Hindi ko na pinansin, sinubukan kong kalimutan. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim yung nararamdaman ko. Sinubukan kong i-deny sa sarili ko. Pero alam kong tinatamaan na ako. Dumating pa sa punto na naiiyak ako pag inaalala ko yung mga pagkakataon na may sinasabi siyang crush niyang lalaki. Ako na naman nabaliw, umiiyak pag uwi sa bahay. Iwan ko ba? Isang gabi, sobrang lasing kami kasi may pinagdadaanan siya. May na-crush kasi siyang guy, tapos nabalitaan niyang taken na pala. Ang drama ni Beshe, umiiyak siya habang hinihimas ang buhok ko. Ako naman medyo lasing na rin, kaya bigla kong nasabi, Beshe may sasabihin ako. Mahal na kita. Sabay tulog. Paggising ko kinabukasan, naku ang awkward. Hindi ko na alam kung paano siya haharapin. Pero si Beshe, wala lang as if walang nangyari. Kaya balik normal ulit kami. Hanggang isang gabi, nagka-confession si Beshe. Sabi niya, Mika, alam mo ba, napaisip ako sa sinabi mo nung isang gabi. Tingin ko, mahal din kita. Napanganga ako Ate Ann, seryoso ba to? Sabi niya, matagal na rin niyang nararamdaman yun. Pero inisip niya na imposibleng mangyari dahil nga bakla siya. Pero sabi niya, mahal kita eh. Bakla man ako o hindi, mahal kita as in. Sobrang daming luha at tawa ang sumunod na mga araw Ate Ann. Akala ko biro lang, pero unti-unti naming napagtanto na may malalim na bagay na totoo sa pagitan namin. Pinili naming sundin ang puso namin. Yes, hindi conventional at maraming nagtatanong kung paano ito nangyari. Pero alam mo, masaya kami. Natutunan ko na minsan, hindi mo talaga masasabi kung saan ka dadalhin ng puso mo. Basta ang mahalaga, nahanap namin ang pag-ibig sa isa't isa. At yun ang mahalaga. Ngayon, asawang besyo na ang tawag ko sa kanya. Nagkaroon kami ng anak at nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Meron na din kaming negosyo. Hindi ko akalaing ang taong iniyakan ko dati sa simpleng kakulitan ay magiging taong makakasama ko habang buhay.
Siguro nga, kakaiba ang love story namin. Pero anong magagawa mo kung ganito talaga ang tadhana, di ba? Salamat Ate Ann sa pakikinig sa kwento namin. Sana maging inspirasyon ito sa mga taong nagmamahal ng walang label. At ang masasabi ko lang ay ang tunay na pag-ibig kahit gaano ito kakaiba ay kayang magtagumpay basta totoo ito.